Welcome back na naman nga mga katadtad to my vlog, no? Ayan, for this video mga katadtad ay magkakalas na naman nga tayo ng ating baboy paninda. At bago yan mga katadtad ay inuna ko muna dito ang ating laman loob, no? Oo mga katadtad, araw-araw na tayo may laman loob at binigay nga ito sa atin ni Bossing para maging sideline natin. Kaya ayan, salamat boss sa iyong pa-sideline. Kaya ayan, didiskartehan natin to mga katadtad, no? At ayan nga, sinabit natin. Pero yan na malalaking laman loob mga katadtad ay lilinisan pa natin at babalik ta rin. At dito na nga tayo mga tatad, no, sa part na tayo magkakalas na naman ng ating baboy paninda. Oy mga baguhang butcher dyan, para sa inyo na naman ang video na ito. At sa mga wala pang idea dyan kung paano tayo magkalas o paano magkalas ng baboy paninda, no, ayan, panoorin nyo ito. At ito ang estilo ko. At dito pala mga katantad, ang patahulian natin dito ay putol pa rin, no? Lagi kong sinasabi dito, gawa ng estilo nga namin dito ay putol ang patahulihan namin dito. Kaya let's go mga katantad. At kung bago nga lang kayo sa aking channel, no, ay mag-subscribe kayo para updated pa kayo sa mga susunod pa nating episode, no, ng ating pagbablog. Ayan, binablog ko pa mga katantad dito ang ating mga diskarte tindero. At para dyan sa ating mga solid viewers o mga viewers natin na nagtsatsaga, no, na manood sa ating mga munting videos na ating ina-upload tungkol sa pagtitinda ng baboy. Ayan, lubos nagpapasalamat ang inyong Katadtad TV. Walang iba kundi ang inyong Kuya Dodoy. Ayan, tawagin nyo na lang ako sa Kuya Dodoy, no, kasi Doy naman talaga ang tawag nila sa akin dito. At ito na mga Katadtad, no, huwag na natin patagalin to. Let's G. At magkakalas na nga tayo. Inuna na nga natin dito mga Katadtad ang tampalin, no, at yan naman talaga ang inuuna. At pagkatapos nga ng ulo, ito na talaga ang sinusunod. At susunod naman natin dito ang singit o yung taba dito na nakadikit sa ham legs, no? O tawag dito sa amin ay laylayan, pero singit talaga ang kadalasan sinatawag dyan. At sinunod naman nga natin ang lumo at ang laman na nakadikit dito sa liempo. Nang sa ganon ay magandang slice natin ng liempo. Walang sobra-sobrang laman o nakalawit na laman pag ating sinabit. Kaya dito pala mga katadtad, no, ay sinasabit natin ang liempo sa pagdidisplay natin. Kaya ayan mga katadtad, panoorin nyo ito hanggang dulo.
At pagkatapos nga natin magkalas mga katadtad ay ito ang sunod ko na ginagawa, no? Yung mga tinanggal natin na taba-taba o laman-laman doon sa kasim na may yung dugo-dugo, no? Ay hinihiwa natin ng ganito. At tinatadad lang natin to ng ganito at huhugasan po natin ito. At lalagyan natin ng laman at igigiling po natin yan mga tadtad, no? Ito naman ay laman to mga tadtad, no? O may taba-taba konti. Kaso lang mga tadtad ay doon to sa bandang inulusan, no? O tinanggalan ng dugo, no? Doon pinadanan dugo kaya meron tong dugo-dugo mga tadtad. At dito lang haluan lang natin to ng laman nang sa ganon ay hindi naman puro taba yung ating nagigiling, no? At dito nga mga tadtad ay pagkatapos nito ay huhugasan lang natin yan ng maayos para nang sa ganon ay maganda naman ang mabili ng ating customer. At dito nga mga tadtad, no, ay talagang linilinis ko ng maayos bago natin gilingin yan. At lalagyan natin ng laman para nang sa ganon ay maayos ang ating giniling. At hindi magsisisi naman ang bibili, no. At dito nga mga tadtad, no, nagtanggal ako dito ng paypay. At yan, at i-display nga natin yan mga tadtad at gagawin pa natin limpo-limpuhan para nang sa ganon ay may binta natin na medyo sa mataas na presyo ang ating kasim. At may laman naman dito na ating mga tinanggal ay yun yung magiging mga pambarbecue or adobo na rin mga tadtad. Ayan. So ayun mga tadtad, no, kakaibang diskarte na naman ang ginawa natin o binahagi ko sa inyo ngayon, ano. Dito nga mga tadtad, no, basta makuha nyo ang diskarte sa pagtitinda ng baboy ay halos po ay karamihan ay nagkakaroon dito ng tinatawag na basura, no? Pag hindi ka talaga marunong magdiskarte sa panin ng baboy. Kaya dito naman mga tadtad, pag nakuha mo mga diskarte talaga sa pagtitinda ay wala talagang magiging basura, no? Pag marunong ka. Kasi lahat po dito binibili na o nabibili, no? Katulad lang ng balat. Ang balat naman po ay may nagbibili, bumibili po niyan para i-barbecue, no? Ang taba naman po natin, ang tampalin, ay may bumibili din po niyan para gawing mantika. Ngayon, mga tadtad, yung taba sa singit, no, o singit na yung nakadikit dun sa ham legs, ay marami pong pwedeng gawin dyan, no. Pwede nyo po yung ihalo sa giniling, tanggalin nyo lang ang balat at yung kulani, kasi may kulani dyan mga tadtad na nakadikit, no. Tatanggalin nyo lang yun mga tadtad kasi pag giniling nyo yun na andun ang kulani ay hindi po nagigiling ang kulani mga tadtad. Makikita nyo yun doon sa giniling nyo kung sakali ihalo nyo, no. At yung singit mga tadtad ay pwede rin natin ihalo sa longganisa kasi yan po ang tinatawag na tabang buhay, yung taba na hindi natutunaw, no. Ayan. At dito mga tadtad, no, napakwento na tayo dyan. Nag-display na pala ako dito ng ribs o yung buto-buto, no. Sa pag-display naman ng ribs mga tadtad ay kanya-kanya rin tayo ng estilo. At ito ganito lang yung estilo ko dito sa pag-display ng ribs. At nakikita nyo naman, no, yung balakang na ninihiwa ko ay malaman at sinadya ko talaga lagyan ng laman nang sa ganun ay hindi naman tayo mahirapan ibenta at madali natin ibenta yan pag may laman. At dito mga tadtad, no, ayan ang giniling natin. Nakikita nyo, napakaganda. At hinugasan na nga natin yon. Kaya maganda ang kinalabasan. At dito na, pinutol ko na rin dito yung bias natin na nakadikit sa ating paata. At dito naman mga tadtad ay magtitrim lang tayo dito ng kasim, no. At kinuhanan ko nga lang ito kanina ng laman para ihalo doon sa giniling. Ayan mga tadtad. At dito nga sa paggawa naman ng limpo-limpuan mga tadtad ay meron na tayong tutorial dyan. Panoorin nyo lang, ano, para dyan sa gustong matuto kung mawa ng limpo-limpuan. Pero kung dyan naman sa area nyo ay hindi nagawa ng limpo-limpuan, ayos lang rin na yan mga tadtad. Ito lang mga tadtad, no, ay talagang kami talaga nito ang isip, no, na pwedeng gawing limpo-limpuhan. Pero mga tadtad, no, pag nagbenta kayo nito ay huwag nyo sasabihin limpo, kasi halos kahoy dito ng limpo mga tadtad. At ito nga ay wala lang buto. Pero sa pag-slice naman ito mga tadtad ay may kakaibang technique rin, no, kasi pag hindi mo makuha ang technique nito mga tadtad ay magkakaroon siya ng butas, no.
At kunting pagkakamali mo nga lang dito ay magkakaroon ng butas-butas. Ako rin mga tatad, no, nung una akong gumawa nito ay talagang nakikita ko lagi may butas yung ating slice. Pero ngayon mga tatad, tingnan mo naman, talagang kuwang-kuha na natin at smooth na tayo dito mag-slice. At ganito lang yun mga tatad, ang pag-slice ng ano, sundan nyo lang kung paano ko ginagawa o paano ang tamang paghataw ng panaga, no. At yun, makukuha nyo rin yan mga tatad. Basta tiyaga lang at tiwala sa sarili mga tatad. At ingat-ingat rin po tayo sa ating mga ginagamit na mga knife or panaga na katulad dito. Itong mga panaga ko pala mga tatad ay talagang ano to, no, alaga ko. At itong gamit ko pala mga tatad, no, ito yung nung una kong pasok dito sa meat shop na ito na pinasukan ko ngayon ay ito na agad ang naipundar ko. At gawa ng nakapag-ipon agad tayo, no. At ito ang binili ko. Halos 2 taon na ito naka-stock sa bahay kaya ginamit ko na ngayon. Gawa ng susubukan ko kung magandang subo. Mukhang maganda naman at nakikita nyo mga tatad, no, sobrang talas din talaga niya. Kaya ayan mga tatad, no, kung inabot na nyo na ang part na to, no, paki-comment naman dyan sa baba kung taga saan kayo para nalaman ko naman kung saan naman ang inabot ang video nito. Ayan, sa mapagpalang araw mga tatad. God bless us all.
At ayan na nga mga katadtad, nakapag-display na tayo dyan. Ayan mga katadtad. Yun. Kompleto Ricardo tayo dito ngayon mga katadtad.